Mga dilawan na yan, kinanta na sila ng budget officer o finance officer dati ng makakaliwa na sa totoo lang talaga. Nandiyan pa nga yan sa YouTube kung papakinggan mo. Si Aquino, isa sa utak ng mga NPA. Mga taong walang tiwala sa sarili, naniniwala sa sabi-sabi. Kasi totoo lang. Big no daw, big no. Ha? Big no daw. Ay, big no ko sa'yo. Para sa amin, big yes. Mga OFW. Naman, naman, Marami kami. Maraming OFW, no? Grabe. Walang paki ang BBM sa mga OFW. 12 billion. Namumulit ka lang, alam ng admin ngayon, wala namang alam. Wala ka daw alam. Baka ikaw yung walang alam kasi kuwan ka lang, passer ka lang. Pagkano ang contribution ng mga OFW yearly? Magkano contribution nyo, man? Nasa 12 billion na mahigit. Nagsusustain nga ng economic growth nga natin. Malaki nga yung recognition ni BBM mo sa OFW. Ano sabi niya? Marching order na noon Ka na magsalita, walang nakikinig sa'yo. Ikaw walang nakikinig. Sa akin marami dito. Naririnig mo ka eh. Oo, naririnig mo nga eh. Bingi ka eh. Ano? Sino yun? Kahit nga si Aimee nga, ibubuto niya si Sara eh. Sino? Ikaw pa, ano ang kalidad mo? Wala kang quality. Ano masasabi mo sa mga Marcos na binabati ko si Digong? Yung mga yan, mga plastic yan, mga Tupperware, Orocan. Pero talagang yung mga genuine na Marcos, yung mga loyal talaga, yung grupo ni Aimee. Yun. Oo, yan ang grupo. Pero yung mga grupo dito ng ni Tamba, mga yan, plastic Tupperware. OFW daw siya. Ay, wala kaming pakialam kung OFW ka, mga isang piraso ka lang OFW, kami marami. Alam mo ba ilang follower ko, yung subscriber ko? Sir, eto may tanong pa ako, sir. Nakakainis ka. Nainis ka na ba? Sir? Ngayon, sir, eto nabalitaan natin. Pero nagsalita kahapon si Gob ng Tagum na kung saan, sinabi niya doon na, yun nga, marami siyang sinabi doon. Although may issue daw, matagal na daw, 2 years ago. Pero nataon kasi na nung pinayagan niya na mag-rally itong Maisog, sinuspended siya. What is your opinion about that? Ngayon, sino nagsuspend? Yun lang din ang sinasabi niya na maaaring dahilan eh. Kung wala naman sa protocol na magsuspended sa kanya, ba, or presidente ba ang magsususpend? Kasi ang pwede magsuspend sa governor, ang DILG. At saka yung Office of the President. Pero kung wala namang nagsuspend lang na verbal, yun ang gobyerno na fly by night. Okay. Sir, ano yung masasabi mo sa kabila po na napakaraming naging project ni Duterte? Actually, itong Manila Bay, project to ng Duterte administration. Tapos ngayon, nandito sila, pumupunta sila. Alam mo, yung mga kritiko dati at saka mga marites, suwat-suwariwap, yung mga dating galit na galit sila nung pinagawa ni Duterte. Ngayon, nag-i-enjoy sila rito. Tapos maglilinis. Nagsasampal sa mukha nila yan. Sabi daw nila, bilang taxpayer din daw, mag-i-enjoy. Pero ang nila, kritiko sila ng project na ito. Pero kung tutuusin mo talaga, kung bibilangin yung project ni Duterte, sa loob ng isang araw, hindi matatapos. Ikaw po ba ay pabor sa ROTC mandatory? Pabor ako. Pabor ka, simula pa naman noon, pabor ka, di ba? Ngayon, marami pong dumadada ng mga dilawan. Simula pa noon hanggang ngayon, di ba, binabatikos nila si Sara. Binabatikos nila ngayon si Sara. Ngayon, binabatikos nila, ngayon nila mapapatunayan kung talagang mahal nila ang bayan, ngayon nila mapatunayan na pumabor sila sa ROTC. Kasi mga ano panawagan mo sa mga dilawan? Mga dilawan naman. Na yan, mga NPA yan. Totoo lang, sinabi hindi kasi panay sila batikos ngayon kay Sara sa West Philippine Sea, tapos ayaw nila sa ROTC. Mga dilawan na yan, kinanta na sila ng budget officer o finance officer dati ng makakaliwa na sa totoo lang talaga. Nandiyan pa nga yan sa YouTube kung papakinggan mo. Si Aquino, isa sa utak ng mga NPA. Mga kagaya ng mga liberal party, isa sila sa utak, nagsifinance sila sa mga NPA. Sa mga kapitalista dito sa Ayala, pinakolektahan nila yan.
Sabi ng finance officer ng makakaliwa dati, ni Joe Masison, siya mismo gumagawa siya ang nangungulikta, utos. Pero nung bumaliktad siya. Ito ba, sir? Dilawan talaga, mga mga supporter ng mga kaibigan. Para po sa'yo, ano po ang pinakadabis na gagawin ng Pangulo ngayong may mga kumakalat na issue patungkol dyan sa mga documents na nagsasabing si President Bongbong Marcos ay gumagamit ng pulburon? Hindi. Papapractice siya. Papapractice siya sa PDEA. Tapos, tingnan yung authenticity ng original ng document. Kung valid ba yung document na nagsasabi na patunay na ito siya gumagamit ng pulburon. Sabi ni Maharlika, ha? Pero sa totoo lang, delikado nga yan pag sinabi mo na gano'n. Kasi sino mag-certify? Bilang presidente ka ng bansa. Ngayon, under mo yung PDEA. Oo. Oh. Ang PDEA hindi amin yan. Sino may sabi? Hindi amin yan. Siyempre hindi amin yan. Under ng ano yan eh. Oo, under na Office of the President. Ang PDEA. Sino naman magsasabi magsicertify na? Dapat noon pa. Oo nga. Ayan, nung tumatakbo siya ng pagka-presidente, dapat sa PDEA siya Wala, mga kaalyado kasi yata ang may hawak ng mga documents eh. Ang nagpatest ni BBM noon nasa Sintok. Pero as a private one, mahirap. Kasi lahat ng mga kandidato no nasa PDEA sila nagpatest. Tanging siya lang ang kandidato no nasa Sintok siya nagpatest. Maaring ano. Pwedeng hingin yung yung credibility ng pag-test nila ipabalidit sa PDEA. Kasi ang lead agency dapat PDEA ang magpabalidit. Sir, kung matutuloy ang Maisog Rally sa Tagum, ano yung inyo pong panawagan sa mga kababayan natin? Ang rally naman natin, no, ginagawa ng Maisog Rally, hindi naman yan destructive. Panawagan yan, pagkakaisa. At para sa ikaunlad ng ating bayan. Para po sa iyo, sir, last question. Pabor ho ba kayo na magkaroon na ngayon ng PUB Peace Out sa kabila po ng pagmamahalan ng mga presyo ng bilihin? Kasi may extension na daw, no extension na daw eh. Doon pa naman yan na yung PUB modernization. Kaso lang, nagpapatigas kasi yung mga kababayan natin. Dapat naman kasi makatao tayo, makabayan. Yung produkto ng ating gawang Pinoy, hindi dapat produkto ng ibang bansa. Hindi kasi ang sinasabi po ng mga na masyado daw mahal, magbabagong unit sila. So ilang milyon yan. So sa kabila daw ng mga pumapayag na nga sila basta ang ang bilhin ay gawang Pinoy. Yun lang ang one doon. Kasi kung bibili ka ng China, kalakaway mo na nga China, tapos bibili mo pa produkto ng China para yun. Nga pala sa mga anti-China na gumagamit ng made in China, what is your opinion about that? Wag na tayong maging plastikan. Kasi mula po ang paa hanggang kaloob-looban sa made in China. Alam mo nga, noong una pa lang noon, kinikriticize ito ng mga kamag-anak ko. Sabi ko sa kanila, criticize ng China. Yung suot nyo ba, examinin nyo? Hanggang kaloob-looban, panty, bra, at saka kasat gawa yan, di ba China? O bakit kayo gumagawa ng China? Ayaw sa China. Ha? Pero bumibili ng made in China. Ayaw nila ng China pero bumibili. Pero naman namang usapan yan. Kasi ang usapan na ganyan ay mayroong kaakibat na parang patronize your own product.